Opo, dakilang Diyos, sa mga banal, makapangyarihan sa lahat, aming pinamamahal na Panginoong Sus. Mahal na Panginoon, kami po ibong puso nagpuri, nagpapasalamat. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa aming mahal na Panginoon, kalakasan mula sa iyo. Salamat sa iyo matamis balang presensya, mahal na Panginoon. Hallelujah sa pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat sa paglangis sa bawat yugto ng iyong gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah, malapin muli mo kami dinako sa iyong balagawain o papurihan ka, pasalamatan ka, mabanal. Salamat po, malapin sa nalangin ng aming magulang sa iyo. Malapin noon narito kami, ang mabala sa pinakamalagang bahagi ng iyong balagawain. Ang aming pagkikinig at pag-aaral ay bala salita, mabanal, buksan niyo po ang aming pangunawa, bigyan po kami ng karunungan, bala po ng kaalaman, alisin niyo po malapay noon ang mga balakidhan lang sa aming pagkikinig, gamitin niyo lamang po yung ibang lingkod, maging daluyan po pala espiritual, malapay noon sa gana aking wala po kung kayanan, at pag-isaway niyo po anumang hadlang sa aming kalagitnaan. In the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, power of darkness and hindrances, unbelief, and doubt, cast out, in Jesus' name. In Jesus' name, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, Lord to God, the King of Kings and the Lord of Lords. At tubling paggalang po sa ating beloved parents in the Lord, at ating inaalala, sinasariwa ang mga pangangaral at turo ng ating butihing mahal na pastor and beloved assistant pastor. Greetings to all beloved Almeda family, praise God. Sa lahat na beloved preacher, beloved choir, beloved musician. Sa inyo lahat, mga minamahal, praise God. And of course, to our beloved ordained preacher and his family. Mapagpalang gabi mga kapatid. Praise God. Isa po masiglang palakpak sa ating pinamamahal na Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. At ating pong ihanda na po mga minamahal ang ating pong mga banal na kasulatan. Praise God sapagkat tunay na napakabilis ng oras mga minamahal. Hallelujah. Kaya tayo na po ay darako na po sa ating pong aralin, mga kapatid, about sa pagka-Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pakinggan po natin, mga minamahal, dahil marahil meron po tayong mga nahayuan, nagtatanong tungkol sa ating mahal na Panginoon, tungkol sa doktrina na atin po, mga minamahal, sinusunod. Praise God, na itong ating pong sinasampalatayanan. Hallelujah. Buksan po natin, mga minamahal, ang unang Juan. Dito po sa 4, simula 1 hanggang 3. Sa 1 John 4 verse 1 up to 3, sabi dito, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sa verse 2, dito makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos at ang bawat espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Praise God. Mami na mahal, sabi ng mga beloved apostol, na ating beloved apostol na si Juan, kilalanin natin ang bawat espiritu. Huwag tayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi ating pumaminamahal, subukin kung sila'y sa Diyos. Yan. Kaya dito po mga kapatid,
Kailangan daw po, mga minamahal, subukin yung mga nagsasabi, nangangaral, na sila ay sa Diyos. Kasi mga kapatid, lahat po mga minamahal na nangangaral, mag-Trinitarian, mag-Baptist, Mormons, kung ano-ano pa mga minamahal, lahat po nangangaral, sinasabi nila sila ay sa Diyos. Amen? Di ba mga kapatid? Lahat ng mga sumisigaw dyan sa television, may mga programa sa radio, lahat po yan, sinasabi nila, sila ay sa Diyos. Sila ang totoong iglesia. Yan po ang mga maririnig po natin, mga kapatid. Ngunit, sabi ni Apostol Pablo, subukin ninyo kung sila'y sa Diyos. Sapagkat marami magsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Sa talatang 2. Sa English, mga minamahal, hereby know ye that is Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Sa 3, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that the spirit of Antichrist. Yan po mga kapatid. Kaya na po yung Tagalog po, maminamal, medyo kulang sa sa verse 3. Yung nagpapahayag daw po, sabi sa English, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Amen. So, napakalinaw mga kapatid, no? Na marami po ang nangangaral na ang kanila pong pagkakilala sa ating mahal na Panginoon ay isa lamang pong propeta. Yan. Malaking, ano po yan? Malaking grupo mga minamahal na ang pagkakilala sa ating mahal na Panginoon, isa lang propeta. Meron naman mga kapatid na ang pagkakilala sa mahal na Panginoon, isa lang siyang maliit na Diyos. Kumbaga, pangalawa lang siya doon sa tinatawag na Almighty God. At ito po mga minamahal yung talaga po na sobra po mga kapatid na sinasabi ng Bible na tinatawag na Antichrist, itong mga nangangaral na si Kristo po ay tao lang. Yun. Maliwanag po yan mga kapatid. Na ang sabi dito mga minamahal, ang mga espiritu na nagpapahayag na si Kristo ay naparito na ayon sa laman, hindi nila pinapahayag yun, sila po ang tinatawag na Antichrist. Kaya kahabag-habag po yung ating mga kababayan, no? Yung beloved wife ko, may tiyahin yan, may tiyuhin na nandun po sa isang grupo na ang pananampalataya nila, si Kristo ay tao lang. Oh. Diba? Napakaano po nito mga minamahal, kailangan mabuksan po ang isipan ng bawat tao, bawat mananampalataya. Maging tayo mga minamahal na nandito na sa totoong gawain ng mahal na Panginoon. Kailangan alam natin kung ano yung mga tama pong doktrina na sinasabi po ng banal na kasulatan. Kasi mga minamahal, maaaring maligaw o kaya iligaw ang bawat mananampalataya, mga kapatid. Para po mga minamahal, sabi nga, lituhin, guluhin ang pananampalataya, ang pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. So kung atin po mga kapatid na liliwanagin, ang bawat espiritu na hindi nagpapahayag na si Jesus Christ ay naparito sa pamagitan ng laman, ay hindi po sila sa Diyos. Yan, palakpakan natin ating mahal na Panginoon.
So ngayon mga minamahal, ang tanong ng ilan, bakit tinatawag siyang anak ng Diyos? Yan mga kapatid. Dahil dito mga minamahal, yung mismong Diyos nagkaroon mga kapatid ng, kumbaga sa Bicol, nagbaing. Yan, si Say po nakaintindi ng Bicol. Gabos kita, no? Nagbaing. Yung Diyos mismo, mga minamahal, nagkatawang tao. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Nagkatawang tao. So nagkaroon siya ng dual nature. Yung Diyos mismo, nagkatawang tao, kaya siya po ay naging tao. Amen. Yan, basahin natin mga kapatid para atin po maintindihan. Sa Pilipos 2, ang talata po ay 5 hanggang 8. Yan, buksan natin mga kapatid. Aklat ng Pilipos 2, talata po ay 5 hanggang 8. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos. Yan po. Na siya bagamat nasaan yung Diyos. Ang sabi dito mga minamahal, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Amen. So napakalinaw mga minamahal na bagamat siya'y nasaan yung Diyos, Diyos siya mga kapatid. Ano ang ginawa niya? Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at nag-anyong tao. Kaya maling-mali po yung doktrina ng mga nangangaral na sinasabi, si Kristo daw po mga minamahal ay tao lang. Maling-mali mga kapatid. Dahil si Kristo mga kapatid, tao siya pero hindi siya po ordinaryong tao, kundi siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Yan. Kaya sabi dito mga minamahal sa Hebreo 1 ay talata ay 8, buksan natin yan para lalo tayong malinawan mga minamahal. Dahil sinasabi mga kapatid, si Kristo daw po ay anak ng Diyos. Tama po yun mga minamahal. Si Kristo ay anak ng Diyos. Kaya meron daw siyang ama mga minamahal. Sa Hebreo 1 talatang 8, mababasa natin dito mga kapatid, ngunit tungkol sa anak, yan, tungkol sa anak, kaya po mga minamahal, ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Yan. Kaya mga minamahal, yung mga ibang doktrina, ang sabi nila, dalawa ang Diyos. Yung Ama, Diyos, yung Anak, Diyos din. At yung Espiritu, Diyos din. Kaya naging tatlo na. Di ba? Kaya kung hindi natin alam ang katotohanan, malilito tayo mga kapatid. Dahil ang sabi ng iba, may isang Diyos at mayroong tatlong persona ang Diyos. Ngayon, hinanap nila, okay, nasaan yung tatlong persona ng Diyos? Sabi nila, yung anak, isa na yon. Yung Espiritu, anya yung kalapati. O nasaan yung isa? Wala silang maipakita, maminamahal, na mayroong tatlong persona. Di ba? Wala mga minamahal. Kaya po yung turo mga kapatid na
Three person, wala po yan sa Biblia. Yan ang tinatawag na mga magsisilitaw na mga bulaang mga propeta. Mga bulaang mga turo. Iligaw ang mga tao, paniwalain ang mga tao, maminamahal. Alam niyo ba mga kapatid, si Satanas, maminamahal, kung gusto niya, lampasan niya ang Diyos. Ambisyon niya na lampasan niya ang Diyos. Kaya tingnan niyo po ang ginagawa ngayon ni Satanas. Diba? Gumagawa siya sa pamagitan ng karunungan ng tao. Gumagawa siya ng mga, anong tawag, inbensyon. Diba? Inbensyon, mga invento na lalampasan niya ang Diyos. Tingnan niyo po, yung mga lalaki, gusto niyang gawing babae. Diba? Gusto niya palitan yung pagkakilanlan ng isang lalaki, palitan niya ng pambabae. Yan po, imbensyon yan ng tao. Galing po yan sa maling turo. O yung ilong na nilikha ng tao, ng Diyos sa tao, gusto niya palitan ng mas matangos. Di ba? O, yung mga lalaki na wala naman talagang dibdib, gusto magkaroon ng dibdib. Kaya tingnan niyo po, saan galing yung mga bakla tomboy? Sino ang may kagagawan niyan? Si Satanas, mga kapatid. Kasi gusto niya lampasan ang Diyos. Hindi siya makontento na dalawa lang ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Kaya gumawa din siya ng sarili niyang inbensyon, mga minamahal. Nagkaroon ng mga masamang espiritu, pumasok sa mga tao, naging mga bakla, naging mga tumboy. Kaya yun ang dahilan. Kaya po yung Sodom at Gomora ginunaw ng Diyos dahil sa mga ganong espiritu. Amen. Hindi ito mamilamahal. Kung atin pong lilinawin ito, mga kapatid, na sinasabi ng iba, ang anak daw po ay separate sa ama. Tignan niyo po ito. Ngunit tungkol sa anak, sinasabi ang iyong luklukan, o Diyos, magpakailanman. Luklukan. Ngayon, basahin pa natin ang Revelation. Mga kapatid, Revelation 4 talatang 2 para maging malinaw, mga minamahal. Buksan nyo, Revelation 4 talatang 2. Pagdakay napa sa espiritu ako at narito, may isang luklukan nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Tingnan nyo po. Kung yung anak separate sa ama, nasaan yung luklukan ng ama? O nasaan yung luklukan ng anak? Bakit isa lang na luklukan? Nasaan yung luklukan ng espiritu? Ano ba yung luklukan, maminamahal? Kasi malalim na Tagalog. Anong tawag doon? Trono. Tama, trono. Trono, mga kapatid. Ang sabi doon sa Hebreo, ang iyong luklukan, o Diyos. Tinawag siyang Diyos. Sabi ng iba, Diyos din siya eh. At yung ama, Diyos din. Ngayon, mga minamal, pagdating po dito sa Revelation, sabi ni Apostol Juan, nakita ko isang luklukan nalagay sa langit. At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Sino yung nakaupo na yun? Yun ang nag-iisang Diyos. Amen. Sabi nung iba, paano nangyari na nandun yung anak? Paano nangyari na kasama niya yung anak na iisa lang ang luklukan? Ano ba ang ginagawa ng ama? Saan ba nakaupo yung anak? Di ba, mga kapatid? Kaya dito, mga minamahal, kung ating maintindihan, maunawaan, wala na po itong pagtatalo eh. Hindi dapat pagtalunan, mga kapatid. Kaya lang po ang nangyari, maraming nagsilitaw na iba-iba na po ang turo. Iba-iba na ang doktrina. Ito yung mga tinatawag na mga antichrist. Kaya sabi dito, mga minamahal, pag ito po ay pumasok sa bahay natin, iba ang turo, huwag nating tanggapin. Amen. Sawatain natin, ay mali ang doktrina mo, Brad, mali ang turo mo.
Ang tinuturo mo si Kristo ay tao lang, mali po yan. Antikristo kayo. O basahin natin yung nabasa natin kanina. Ang sino mang hindi nagpapahayag na si Kristo ay naparitong nasa laman, antichrist sila. O, di ba? Yung didinay maminamahal sa ating mahal na Panginoon, mga antichrist po sila. O, dito pa mga kapatid, isa pang patunay, maminamahal, na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay siya po ang nag-iisang Diyos na nagkatawang tao. Yan, basahin pa natin ang Revelation, mga kapatid. Dito po sa 1, talata po ay 16 hanggang 18. Sundan niyo po, mga minamahal. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. 17. At nang siya'y aking nakita ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Sabi ng nakita niya, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. Tingnan po. Yung nagsalita sa kanya, ako'y ang una at ang huli. Sa verse 18. At ang nabubuhay. Tingnan po. At ang nabubuhay. At ako'y namatay. Yan. Tingnan po yan. Kaya sabi ng iba, paano kaya hindi namamatay ang Diyos? Diba? Sabi niya, ako ang una at huli. O, sa verse 18, malinaw mga kapatid, lang sabi niya, at ang nabubuhay at ako'y namatay. Yan. Paano namatay ang Diyos? Siya'y nagkatawang tao para siya po ay mamatay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakalinaw mga minamahal na yung sinasabi nila na si Kristo ay separate sa Ama, na sinasabi nila si Kristo ay maliit na Diyos, o si Kristo ay anak ng Diyos, o si Kristo ay tao lang, maling-mali po yung turo na ganun. Dahil ang sabi mga minamahal sa Revelation kay Juan, ako'y nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Amen. Sabi mga kapatid, basahin pa natin ang aklat ni Juan. Yan. Dito tayo maminamahal sa aklat ni Juan. Bagamat natin na po itong naririnig, pero basahin natin para lalo pong maging klarado mga kapatid. 1, aklat ng Juan 1, talatang 1 at hanggang 3. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. Yan. Kaya ito daw yung binabasihan nila. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Kaya dalawa daw ang Diyos. Di ba? Kung sa English mga minamahal, in the beginning was the Word. Word, salita. And the Word was with God. And the Word was God. So kung ating intindihin, yung word sumasa Diyos, yung salita. Yung salita na yun, siya mismo ang Diyos. Tama ba kapatid? At ang sabi sa verse 2, ito rin ang pasimula, sumasa Diyos. Sa verse 3, ang lahat ng bagay ginawa sa pamagitan niya. Kaya pag binasa mo yung Tagalog at hindi mo binasa yung English, malilito ka. Pag binasa natin yung English, pakilipat sa English, diyan sa monitor. Ang sabi dito maminamal. And all things were made by Him. Wala na po yung true, wala na yung pamamagitan, kundi yung lahat ng bagay, ginawa niya. Made by Him. And without Him was not anything made that was made. So napakalinaw mga kapatid. Amen. Dahil yung tunay mga minamahal na translation ay ang King James Version.
Pag binasihan natin yung ibang mga version, mali na po yung sinasabi doon. Tulad nito sa Tagalog. Although King James Version, pero Tagalog version, mali na po yung sinulat. Diba? Dapat ang sinulat nila, mga minamahal, katulad ng English. Na sa English, ginawa ang lahat ng bagay, ginawa niya. Dapat dito, wala na yung sa pamagitan niya. Dapat ang sinulat, mga kapatid, lahat ng bagay, ginawa niya. Amen. Dahil ito po, mga minamahal, ang eksakto. Kaya mababasa naman natin, mga kapatid, dito sa Revelation, 4 talatang 11. Yan, malapit na po tayo, mga minamahal. Maganda na po ang ating mga manunugtog at mag-assist. Dito, mga minamahal, sa Revelation, 4 talatang 11, marapat ka, O Panginoon. Yan. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos. Yan. Kaya sabi ng iba, magkahiwalay daw yung Panginoon at yung Diyos. Yan ang sabi ng iba. Pero tingnan niyo po ang susunod. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos, Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian, ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at dahil sa iyong kalooban ay nagsilitaw at nangalikha. Iyo po. Amen? O, yung maminamal, yung word, siya po yung creator. Creator of all things. At pagdating dito, maminamal, sa verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things. Yan. So siya po ang gumawa ng lahat ng bagay, mga minamahal. Kaya kung bumalik tayo uli doon, mga kapatid, sa aklat po ni Juan, napakalinaw, mga minamahal, 1 talata po ay 14. Yan, pakilagay po dyan sa monitor. 1:14, mga minamahal, ang sabi dito, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yung creator of all things. Ang sabi, mga minamahal, sa verse 14, and the Word was made flesh. Amen. So, sabi doon sa Timothy, yan, basahin pa natin ang Timothy. O kaya dito, mga minamahal, sa 1 John 5, verse 20, yan, mababasa naman natin yan dito, mga kapatid. Sa unang Juan, 5:20. Sabi dito, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Oh, sabi ng iba, paano yung Ama? Paano siya? Anong sabi ni Kristo kay Felipe? Ako at ang Ama iisa. Amen. Kaya minamahal, kung maintindihan natin ang Word of God, walang magkakaroon ng contradiction sa lahat ng salita na ating binabasa. Kung mayroon man tayong nababasa na si Kristo ay nanalangin, bakit siya ngayon nanalangin sa Ama? Bilang tao, binigyan tayo ng pattern, halimbawa, example, na yun ang dapat nating gawin. Mananalangin tayo sa Ama, pero sa kaninong pangalan? Sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Sapagkat, mga kapatid, malinaw po na sinasabi, maminamal, sa Isaiah 9:6, yung batang ipapanganak na ang pangalan ay Jesus, siya po yung
Everlasting Father. Siya na po yung Prince of Peace. Siya na po yung Mighty God. Amen. So napakalinaw mga minamahal. Napakalinaw na kung hindi po, mga kapatid, hindi po natin naintindihan, manalangin tayo. Kung hindi natin naintindihan, manalangin na lang tayo na ipaintindi sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi dito mga minamahal, huling talata po mga kapatid. Balik tayo sa aklat ng Revelation. 4, talata po mga minamahal ay 8. Sabi dito, at ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila ay may puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga, araw at gabi na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Yan, mga minamahal, yung mga nilalang, nakakaibang nilalang na punong-puno ng mga mata, laging nagsasabi, walang pahinga, araw at gabi. Sinasabi nila, holy, holy, holy. Lord God Almighty. Anong sunod na talata? Makapangyarihan sa lahat na nabuhay. Yan, nabuhay. Ibig sabihin, namatay siya, mga minamahal. In what purpose, mga kapatid? Bakit namatay ang Diyos? Ano po ang purpose? Para tubusin niya ang mga makasalanan. By His own blood. Sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, tutubusin ang mga taong makasalanan in one of them. We are one of them. Tayo po ay isa sa mga tinubos ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga minamahal, yung mga tinubos ng ating mahal na Panginoon, sila'y kumikilala sa ating mahal na Panginoon na nag-iisang Diyos. Bakit yung iba? Hindi nila matanggap na si Jesus Christ ang nag-iisang Diyos. Bakit? Dahil hindi pa sila napapatawad. Hanggang ngayon, mga minamahal, nandun pa sila sa kasalanan. Hindi pa sila nag-born again. Hindi pa sila nagbago. Tuloy-tuloy pa rin sila sa bisyo, mga minamahal, sa mga kalayawan. Nandun pa sila. Kaya hindi sila naniwala na si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao. Dahil walang power sa kanilang buhay. Pero yung mga totoo na binago na ng mahal na Panginoon, pinatawad na ng mahal na Panginoon, ang kanilang buhay ay pinalitan na ng bago, mga minamahal, bagong buhay na. Dati walang kinikilalang Diyos, dati walang alam kung sino ang Diyos. Ngunit, mga minamahal, nung tayo po ay kinaawaan ng Panginoon, nabuksan po ang ating isipan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ituloy pa natin, mga minamahal. Meron pa, sabi dito, Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Sino ang darating? Si Jesus Christ, babalik. Sino ang babalikan niya? Yung totoong kumikilala sa Kanya. Yun ang babalikan niya. Yung totoong nanampalataya sa Kanya. Hindi lamang nanampalataya na siya ay anak ng Diyos. Hindi lamang nanampalataya na siya ang tagapagligtas. Hindi lamang nanampalataya na siya po yung shepherd. Siya po yung pinto, mga minamahal. Siya po yung, sabi, puno ng ubas. Napakaraming title ang Panginoon. Napakaraming titulo. Kung saliksikin natin ang Bible, napakaraming titulo ni Jesus Christ. Ang hindi alam ng tao, si Jesus Christ ang nag-iisang Diyos. Salamat sa Panginoon, pinaunawa sa atin na ang mahal na Panginoong Kristo, siya lang ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya po namatay, mga minamahal, at muling nabuhay at siya po ay darating, babalikan niya tayo. Kaya tayo po, mga kapatid, magpakatatag sa aral, sa doktrina
Kasi marami po ang lilitaw na mangliligaw. Marami ang lilitaw na mga bulaang propeta para iligaw ang mga tao. Tayo po, nabuksan na ang ating isipan. Magpakatatag tayo, maminamahal. Panghawakan natin yung turo ng ating beloved parents in the Lord. Turo na galing sa banal na kasulatan. Eksaktong turo, mga minamahal. Kaya kung mayroon sa atin magdala ng ibang gospel na hindi dala itong turo na ito, itakwil natin, wag nating tatanggapin. Amen. Lahat po na papuri, pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. At tayo na po, mga minamahal, ay awit muna tayo bago tayo darako sa ating mga panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Bilang paggalang, pagrespeto sa ating Panginoon. Papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Holy of creation's God. Holy, you are lifted high. Holy forever. Hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy,
namin ang aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Kalang mga pangangaral ang banal. Hallelujah. Hallelujah. Nakila ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat, mahal na pinakilala ka namin ang mabanal. Hallelujah. Na ikaw ang totoo, mahal na Panginoon Jesus. Totoong Diyos na magapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Pinagaling mo aming karamdaman. Binago mo aming buhay, mahal na Panginoon. Binigyan mo kami ng kapayapaan, kagalakan sa paglingkod. Tinuruan mo kami magtiis, mahal na magpahinuhon, mahal na Panginoon. Binigyan mo kami ng mapapakupang puso, mahal na Panginoon. Maraming salamat, pinatawan mo ang aming mga kasalanan. Hallelujah. Ikaw, mahal na Panginoon, nabubuhay. Ikaw ay namatay, nabayubay sa krus. At ikaw muli na buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat, tinubos mo, mahal na Panginoon, aming mga kasalanan. Thank you so much, this Jesus. Hallelujah. All the glory, power, and honor belongs to you, this Jesus. Hallelujah. 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 Tayo po, mami na mahal, manalangin. Una kilala, Diyos, ang banal. Hallelujah. Makapangyari sa lahat. Aming pinamamahal na Panginoong Jesus. May likha ng langit ang lupa, amang banal. Mahal na Panginoon, narito kami muli papakubaba, mahal na Panginoon. Humingi po kami ng kahabagan, kapatawaran. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Minsan, mahal na Panginoon, kami po nanghihina ng lupay-pay sa aming pananampalataya. Minsan, mahal na Panginoon, di namin, mahal na Panginoon, nakikilala yung dakilang kapangyarihan, mahal na Panginoon. Ulit, mahal na Panginoon, patuloy mo kami bigyan kalakasan. Ang banal, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya, mahal na Panginoon, lalo pa namin kayo makilala, mahal na Panginoon. Hallelujah, bigyan mo kami ng kasigasigan, mahal na Panginoon, sa pagbabasa na yung banal na aklat, ang banal. Na kung saan, mahal na Panginoon, narito po, mahal na nakasulat ang lahat. Mahal na Panginoon, ang pagpapala na yung mga pangako, mahal na yung pagbabalik. Hallelujah, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan mula sa iyo, na lalo po namin maintindihan, mahal na Panginoon, ang mga bagay na nangyayari, mahal na Panginoon, sa aming kapaligiran. Hallelujah, bigyan mo kami katatagan, mahal na Panginoon. Hallelujah, bigyan mo kalakasan. Hallelujah, beloved children, mahal na Panginoon, Almeida family, lahat na beloved workers, mga nangasiwa sa aming mga preacher, mga warrior, lahat po na beloved po ay mga mawit, manunugtog, ang banal at mga kabatiran. Hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayong dagat, ang banal, patuloy panghawakan mo sa amin sa pagbabalik, ang banal. Kunin mo kami, mahal na Panginoon, ayaw namin maiwan, mahal na Panginoon. Hallelujah, bigyan mo kami ang mga katatagan. Hallelujah, sa paglilingkod. Hallelujah, sa live pastor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, sama-sama natin, mami na mahal, palayasin sa walat ang gawa nag-aaway. Sa makapangyarang pangalan na mahal na Panginoon. Hallelujah, dakilang Diyos, ang banal, sa dakilang balang pangalan namin sininasaway, pinapalayas lahat ng gawa ng kadiliman. Mga masamang espiritu, mga karamdaman, kahirapan, lahat ng mga problema, pag-alinlangan, mga panglulupay-pay, mga panglalamig, cast out in Jesus' name. Di mo yung carnality, di mo yung pride, cast out in Jesus' name. Mga kalayawan, mga bisyo, mga paglalasing, pagmumura, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, lahat ng uring karamdaman, cast out in Jesus' name, problem be solved. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po, mga minamahal, magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Tayo tumayo at buong lakas, buong puso. Mga kapatid, isigaw natin ang tinig ng pagtatagumpay. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating palakpak, ating makamay sa ating pinamahal. Thank you so much. Gracious, I love you, my dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po na papuri, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.